10 araw ang nakalipas, mayroon pang 2 milyong dolyar sa card ko, pero ngayon, 100 dolyar na lang ang natira. Yewan Air, nasaan ang pera? Ikakasal na si Jaling. Kailangan niya ng 1 milyon at 500,000 dolyar para pambili ng bahay, kaya ipinahiram ko sa kanya. Pahiram? Ate, hindi ba't napagkasunduan natin na ang perang iyan ay para sa akin? Gusto ko sanang ibigay sa iyo, kaya lang ang ilang maramot at walang silbing tao rito ay ayaw pumayag. Sa pagitan ninyong magkakapatid ni ate, anong masama kung gumamit ng konting pera? At isa pa, hindi ba't ito ay tungkulin mo bilang asawa ni ate? Malubha ang sakit ng aking ina. Nasa ospital siya ngayon? At ang bayad para sa operasyon ay 500,000 dolyar. Ibigay niyo sa akin ang natira. Sa kasal ni Jialing, kailangan din naman niyang bumili ng sarili niyang sasakyan, di ba? Alin ba ang mas mahalaga? Ang kasal niya o ang buhay ng aking ina? Napakahalagang kaganapan sa buhay ang pagpapakasal. Iyang sakit ng nanay mo, kahit anong gamot pa ang gawin, ay hindi na rin magtatagal ang buhay niyan. Kaya alin ang mas importante, kailangan pa bang itanong yan? Ang perang ito ay galing sa aksidente ng tatay ko. Ito ang kabayaran kapalit ng buhay niya. Ngayon, kailangang ibigay niyo ito sa akin. Ikaw na hamak na manugang, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gamitin ang ganyang mapag-utos na tono sa pakikipag-usap sa akin? Tama. Sa tingin ko, kung hindi ka pa maturuan ng leksyon, ay hindi mo na malalaman kung sino ang tunay na dapat masunod sa bahay na ito. Lapastangan. Sa tahanang ito, si Matriarch ang batas. Nagawa mo pang sagutin si Matriarch. Humingi ka agad ng tawad. Pero si Matriarch ang nauna. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Ako. Anong ako? Bibigyan kita ng huling pagkakataon? Pwedeng humingi ka ng tawad, o kaya maghiwalay na tayo. Matriarch? Patawad. Sapat na ba ang isang patawad? Kung nadadaan sa tawad ang lahat, para saan pa ang mga patakaran ng pamilya? Matriarch? Ang gusto ko lang ay bawiin ang sarili kong pera, mali ba iyon? Pera mo? Nandito ka sa aking Ye family. Pinapakain kita at binibigyan ng maiinom, 3 taon kitang binuhay. Ang konting perang ito ay hindi pa sapat para pambayad sa pagkain mo sa aking Ye family. Bayad sa pagkain? Manugang ako ng Ye family. Kumakain sa sariling tahanan, kailangan pa bang magbayad? Huwag ka nang magmalaki. Noong pumasok ka sa Ye family, para magdala ng suwerte sa may sakit kong lolo, binigyan ka ng Ye family. Ang iyong mga magulang sa probinsya ay nakatanggap ng 100,000 dolyar. Ang kasal natin ay isang transaksyon lamang. Tama. Tignan mo muna ang sarili mo. Anong klaseng pag-uugali iyan? Karapat dapat ka bang maging pamilya, Ye? Ibig palang sabihin, ay kailanman ay hindi niyo ako itinuring na pamilya. Kung hindi lang dahil sa habilin ni matandang Master Ye bago siya mawala, na bawal kang palayasin, noon ko pa itinapon. Ang malas na gaya mo sa labas ng pintuan ng Ye family? Isang tanong na lang. Itong 500,000 dolyar, ibibigay niyo ba o hindi? Uy, nagalit na ba ang nakitira na manugang? Kahit magalit ka, wala ring silbi. Oh, basahin mo ang bibig ko. Hi, hindi. Ibibigay. Ha 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 ha. Wow. Kahit ang tinitirahan lang sa bahay ay marunong nang magalit? Kahit magalit ka pa, wala ring silbi. Hoy, tumingin ka sa bibig ko. Ayoko. Ibigay. Ha ha ha. Anong gagawin mo? Ito na ang panggamot ng nanay ko. Kapag hindi niyo ito ibinigay sa akin ngayon, mawawala na ako dito sa Ye family. Mawawala ako mismo sa harap ninyo. Iyon lang? Gagamitin mo ang paraang iyan para takutin kami? E di sige, tapusin mo na ang lahat. Hemp, ang mawawala ka dito? Hindi ka ba natatakot sa malas? Dahil nandidiri rin kami sa dumi mo. 500,000 dolyar lang pala. Ibibigay ko iyan sa iyo. Totoo po. Ang Ye family ay napakayaman at makapangyarihan. Hindi namin ikakahirap ang maliit na halagang iyan. Pero dahil sumagot ka sa akin ngayon, dapat ay mabigyan ka ng leksyon. Basta't ibigay niyo lang ang pera sa akin, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Bakit hindi mo kaya? Inumin ang pinaghugasan ng paa ko. Sa bawat basong maiinom mo, bibigyan kita ng 10,000 dolyar. Uy, kung makakaubos ka ng isang planggana, siguradong mabubuo mo na ang pambayad sa ospital ng nanay mo. Hahaha. Sinabi niyo yan? Basta't inumin ko, ibibigay niyo ang pera.
Lumuhod ka. Swerte mo at makakainom ka ng orihinal na pinaghugasan ng paa ko. Dapat mong malaman na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong ito. Hehe. Walang mahirap na bagay sa mundo kung may tiyaga ang isang tao. Manugang na nakatira sa bahay, eksaktong ikaw ang tinutukoy ng mga salitang ito. Para sa aking ina, magtitiis ako. Aray! Ang manugang na nakatira sa bahay ay sadyang manugang na nakatira sa bahay pa rin, kahit ang pinaghugasan ng paa ay ninanamnam niya ng husto. Ha ha ha. 10,000 dolyar? Ibigay mo sa akin. Huwag kang magmadali. Kapag naubos mo na ang isang palangganang ito, ibibigay ko na sa iyo. 10,000 dolyar? Ibigay mo sa akin. Lin Chang, dahil lang sa maliit na halagang ito, lalaban ka na sa akin. Ibigay mo na sa akin. Kapag kinuha mo ang 10,000 ito, ang mga susunod na pera ay hindi na ganoon kadaling makuha. Kung gusto mo ang matitirang pera, himurin mo muna ang mga patak ng tubig sa mga paa ko hanggang sa malinis ito. Yay, One Air. Kahit sabihin nating isang transaksyon lang ang kasal natin, ako pa rin ang asawa mo sa batas. Hindi ako aso ng Yay family. Paano mo nagagawang itrato ako ng ganito? Ang kapal din ng mukha mong ihambing ang sarili mo sa aso. Ang aso ay nakakapagbantay pa ng bahay, samantalang ikaw, wala kang silbi, panira ka lang sa paningin ko. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Alinman sa linisin mo ang paa niya para mabigyan ka ng 500,000 dolyar o ang lumayas ka na agad sa Yay family. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa dilaan mo ang mga paa ko ng malinis at bibigyan kita ng 500,000 dolyar. O kaya naman ay lumayas ka na agad sa Yay family. Maaaring naghihirap ako ngayon, ngunit ang kapalaran ay nagbabago. Huwag niyong hamakin ang taong nagsisimula pa lamang. Darating ang araw na pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin ngayon. Paano mo nagagawang magsabi ng ganyang klaseng biro? Lin Chang, masyadong marami ka na sigurong nababasang nobela. Kung ikaw pa ang aasenso, mas malamang na lumangoy muli ang patay na isda. Ha ha ha. Sa tingin ko ay hindi ka lang naghihirap habang bata pa. Pati pagtanda mo ay wala ka pa ring pera. Habang buhay kang magiging dukha. Kahit wala ka na rito sa mundo, isang pulubing multo ka pa rin. Ha ha ha. Parang ang saya rito sa Yay family ah. Anong ganap dito? Tinuturuan lang po namin ng leksyon ang manugang na ito. Pasensya na at kailangang makita ito ni Young Master Jiang. Pagpasensyahan niyo na po. May matandang kasabihan, magiging masagana ang lahat kung payapa ang pamilya. Dapat ay pinag-uusapan ng mga bagay ng maayos. Matriarch, huwag na po kayong magalit ng ganyan. Hindi niyo po alam, Young Master Jiang, ang lalaking iyan, lakas loob na humingi ng 500,000 dolyar at nagawa pang sagutin ng pabalang si Matriarch. Kung hindi po siya didisiplinahin, ay baka lalo pa siyang maging mapangahas. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Gusto ko lang makuha ang pera ko. 500,000 dolyar lang naman pala. Huwag na po kayong magalit. Matriarch, hindi po iyan sulit. Sumama ka sa akin, pahihiramin kita. Totoo po ba ang sinasabi niyo, Young Master Zhang? Tutupad ako sa pangako ko, Young Master Jiang. Ikaw talaga, huwag ka nang mag-alala. Tayo na. Young Master Zhang, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Makakuha man ng pera sa kahit anong paraan. Mabayaran lang po kayo muli. Hindi ko kailangan na mahirapan ka. At hindi mo na kailangang ibalik ang pera. Hindi po maaari iyon. Kailangang gantihan ng malaking kabutihan ang kahit maliit na tulong. Ano pa kaya ang napakalaking tulong na ito? Kasi ang perang iyan ay hindi mo talaga makukuha. Hindi mo kailangang magsakripisyo. At hindi mo na kailangang magbayad pa. Paanong mangyayari iyon? Kahit na maliit na pabor lamang, dapat ay suklian ng masigit pa. Lalo na ang ganitong kalaking utang na loob sa inyo. Dahil ang perang ito ay hindi mo talaga makukuha. Zhang Yun, ano ang itinurok mo? Ano ba ito? Ito ang pinakabagong produkto ng Bronze Triangle, ang milagrong gamot. Kumusta naman? Hindi mo ba nararamdaman ang pakiramdam na tila lumulutang ka sa langit? Napakasama mong tao. Aba, napakahusay talaga ni Young Master Jiang. Isang munting paraan lamang, pero ang talunang ito ay wala ng lakas na lumaban. Waner, kapag naitapon ko na siya sa labas, pagkatapos nito, hindi na natin kailangan pang magtago. Kung palalayasin lang natin siya basta-basta, at kung sakaling siya ay gumawa ng kung ano-anong kwento sa labas, baka masira ang magandang pangalan ng aking Yay family. Iyon ang kinatatakutan ko. Bakit hindi na lang natin siya pilayin? At sabing baog siya at walang silbing lalaki. 3 taon nang nakitira. Ngunit hindi man lang nabigyan ang Yay family ng kahit isang anak, kaya hiwalayan na siya ng Yay family. Hahaha. Sige, magandang ideya yan. Dahil gusto mong maging basura, lubos-lubusin mo na ang pagiging walang silbi.
Ang Zhang family at Ye family ay nagtulong para apiin ako. Kung ang kasamaang ito ay hindi ko mapaghihigantihan, ako si Lin Chang ay hindi titigil hanggat hindi kayo nagbabayad. Kung hindi ako makakapaghiganti ngayong araw, ay itatakwil ko ang aking sarili, Lin Chang. Masyado kang matigas ang ulo hanggang sa huli. Kahit na ganito na ang kinahantungan mo, ay nakukuha mo pang mag-isip na maghiganti. Kung hahayaan lang natin siyang mabuhay, paniguradong magdadala pa siya ng panganib sa hinaharap. Paano kaya kung humanap tayo ng kasalanang maipaparatang sa kanya at itapon siya sa loob ng kulungan? Ang galing. Dahil isa akong prison guard. At kapag nasa ilalim siya ng pamamahala ko, sinisiguro ko sa inyo na hihilingin niya na mawala na siya. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hahaha. Magandang plano iyan. Pero anong kaso ang pwede nating ibintang sa kanya? Isang kaso? Alam ko na. Kaso ng pagnanakaw. Kumpul kayo ng mga masasamang tao? Hindi ko kailanman hahayaang magtagumpay kayo. Huwag ka nang magpakapagod. Tanggapin mo na lang ang tadhana mo. Nabalitaan ko na ang mga masasamang tao doon ay may ibang uri ng hilig sa kapwa lalaki. Ano sa tingin mo? Sa kalagayan ng katawan mo ngayon, tiyak na magugustuhan kanila. Dahil sa sinabi mo, ay pinaalalahanan mo ako. Sa lugar na binabantayan ko, ay may ilang mga bilanggo doon na mahilig sa mga tulad mo. Kung ano ang gusto nating mangyari, iyon ang nangyayari. Talagang panig sa atin ang tadhana. Isipin mo na lang na habang nasa loob siya ng kulungan, ay pinagpasa-pasahan siya. Mas masarap pa iyon sa pakiramdam kaysa sa utusan, siyang inumin ang tubig na ipinanghugas ng mga paa ko. Ilalaban ko ang buhay ko sa inyong lahat. Lalabanan ko kayong lahat. Ilayo siya. Oras na para kumain. Handa na ang pagkain. Palabasin niyo ako rito. Lin Chang, ngayong nandito ka na at gusto mo pang lumabas, mayroon lang isang paraan. Iyon ay ang mawala ka na sa mundo para may magbuhat sa iyo palabas. Hindi ako pwedeng mawala. Hindi ako pwedeng mawala. Ang kapalaran mo ay wala sa iyong mga kamay. Alam mo ba, may sasabihin akong lihim sa iyo. Sa ilalim ng seldang ito ay mayroong isang lumang libingan. Kapag sumapit ang gabi, maraming nagmumulto rito. 10 tao na ang nakulong dito noon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay 9 na ang nawala. Paano naman yung isa? Ang isa pa ay ikaw. Kung makakaligtas ka sa gabing ito, bukas ipaparanas ko sa iyo ang isang bagay na napaka-espesyal. Ye, Jaling. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Dahil sa kinis ng balat mo, tiyak na ang mga loko-loko sa labas ay maglalaway sa iyo ng husto. Walang hiya ka. Hayop ka. Lin Chang, noong nandoon pa tayo sa Ye family, hindi na kita itinuring na tao. At ngayong narito na tayo, mas mababa ka pa sa isang aso. Kung ano ang iutos ko sa iyo, dapat mo tong gawin kapag sinuway mo ako. At pagbabayarin kita ng matindi. Ye, Jialing. Isa kang halimaw na nagkukunwaring tao. Sige lang, magmura ka lang ng magmura. Kung magagawa mo pang mabuhay pagkatapos ng gabing ito, ipapakita niya sa iyo kung ano ang tunay na halimaw. Uy, huwag kang magmadali. Pagkatapos ng gabing ito, mapupunta na siya sa iyo. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong kumain ng busog para may lakas akong magpatuloy. Lin Chang. Lin Chang. Lin Chang? Sige, umikot ka sa Bagua Formation. 3 hakbang pakiwa at 4 na hakbang pakanan. Lin Chang, pumunta ka. Libutin ang Bagua Formation. 3 hakbang sa kaliwa, 4 na hakbang sa kanan. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Kapag hindi ka sumunod, mapaparusahan ka. Iunat ang iyong kamay at idiin ito. Hindi, ayoko. Wala kang magagawa kundi sumunod.
Nasaan ba ako? Sa kabilang buhay na ba? Ibig bang sabihin ay wala na ako? 3,000 taon na ang nakalipas. Sino yan? Sino ang nagsasalita? Ang selyo sa katawan ko, si Demon Venerable Juyo, ay natanggal na rin sa wakas. Multo. Ha ha ha. Ang multo ay hindi dapat katakutan pagkat ang kadiliman ang naghahari sa mundo. Taglay mo ang blood of the Dragon God, kaya mo akong palayain at matatanggap mo rin ang aking kapangyarihan. Kilalanin mo akong guro at ituturo ko sa iyo ang Sutrang Juyo. Ako ang hari ng kadiliman. Nasa iyo ang dugo ng Dragon God. Kaya mong sirain ang sumpa ko at makuha ang aking buong kapangyarihan. Kilalanin mo akong guro at ituturo ko sa iyo ang Sutrang Juyo. Demon Lord, ikaw ay masamang nilalang? Wala nang puwang ang mundo para sa iyo. Ngunit tutulungan ka ng Demon Lord na maghiganti. Nais mo bang maging disipulo ko? Wala nang puwang, maghihiganti. Ginawa ko ang lahat para sa Ye family, pero naging bilanggo lang ako sa huli. Walang katarungan sa mundong ito. Handa na akong maging masama. Nais ko po kayong maging guro. Pakiusap po. Ituro nyo sa akin ang tunay na lakas. Hahaha. Dahil sa dugo ng Dragon God sa iyong katawan at sa ituturo ko sa iyong Demon Lord, simula ngayon, higit pa sa mga immortal, wala nang tatalo sa iyo. Sutrang Juyo, naglalaman ito ng 2 kapangyarihan, isang paraan ng panggagamot na walang katulad at kakayahan sa labanan na pinakamalakas sa buong mundo. Mula ngayon sa mundo, ikaw lamang ang mamamayagpag. Ngayon, wala na namang buhay ang isa. Bakit ka nagpipigil ng hininga kung hindi ka pa naman wala? Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Hindi ko inakalang hindi ito panaginip. Totoo pala ang lahat ng ito. Bumangon ka na dyan at sumunod ka sa akin. Iyong taong kahapon nagbayad siya ng malaking halaga. Siya, binili na niya ang buong serbisyo mo. Kung hindi ka pa wala, bumangon ka na at sumama ka sa akin. Ang taong iyon kahapon ay nagbayad ng napakalaking halaga. At siya, binayaran ka na niya para sa lahat. Hindi ako sasama sa iyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Aba, tinakot ka ba ng mga multo kaya ka naging baliw? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Mukhang gusto mo nang maparusahan. Paano ito nangyari? Isa kang inutil? Paano ka nagkaroon ng ganito kalakas na puwersa? Huwag kang magmadali. Ang mga bagay na tila hindi mo mapaniwalaan ay marami pang darating. Sinaktan mo ako? Ngayon ay sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng matindi. Tulong, may tao ba dyan? Tumigil ka na. Anong nangyayari? Tulong. Lin Chang, anong masamang kapangyarihan ang ginawa mo sa akin? Gusto mong malaman? Kapag nandyan ka pa pagkatapos nito, saka ko sasabihin sa'yo. Nasa labas lahat ang mga tauhan ko. Hindi ka makakatakas. Sino ang nagsabing tatakas ako? Maglalakad ako palabas ng marangal. Anong gagawin mo? Gusto ko lang makuha ang isang bagay mula sa iyo. Lin Chang, pagbabayarin kita. Huwag ka nang magsayang ng pagod. Isipin mo na lang kung paano ka palalaban. Lalaban? Para saan pa ang paglaban? Bubuksan ko ang lahat ng mga pintuan ng selda rito. Naniniwala ako na tiyak na may mga haling ang isip na magkakagusto sa'yo. Wag pakiusap. Masyado kang maingay. Gising ka na ba? Wag kang lalapit. Layuan mo ako. Huwag kang matakot. Hayop ka, dumating ka rin sa wakas. Aking maliit na tupa. Handa ka na ba? Munting tupa. Handa ka na ba? Tingnan mo, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating?
Hindi mo alam kung gaano kahirap lokohin si Matriarch para sumayaw sa party. Babalik pa ba si Matriarch ngayong araw? Huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik. Sinisiguro ko, sa loob ng mansyon ng pamilya Ye ngayon, tayong dalawa lang. Ang lansa mo. Maligo ka nga muna. Hintayin mo ako. 3 minuto lang. Sa wakas, hindi ko na kailangan bantayan ang talunang iyon at mailalabas ko na ang lahat ng ganda ko. Lin Chang, bakit ka nandito? Ako ang lalaking may-ari ng kwartong ito? Nakakapagtaka ba? Na narito ako? Dapat ay nandyan ka sa loob ng bilangguan, di ba? Tama ka? Pero kasi miss na kita. Nag-iwan ako ng ganitong napakagandang asawa na mag-isang natutulog kaya hindi ako mapakali. Pinilit kong tumakas dahil gusto kitang samahan. Anong gagawin mo sa akin? Sa ganda ng gabing ito, Pagkatapos ng matagal na paghihiwalay, sa tingin mo, ano pa ba ang pwedeng gawin ng mag-asawang katulad natin? Isang magandang pagkakataon at muli tayong nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Sabihin mo sa akin, tayong dalawa bilang mag-asawa, ano pa ba ang maaari nating gawin? sinong may sabing mag-asawa tayo? Mula nang pinalayas kita sa Ye family, sa sandaling iyon, wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Yewaner? Naging mag-asawa rin naman tayo kahit papaano. Ganito ka na ba talaga kawalang puso sa akin? Ang pagiging asawa mo ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pagkakamali pa lang makasama ako? Paano naman kayong dalawa? Ang palihim ninyong paggawa ng ganitong mga bagay ay nakakadiri talaga. Ikaw, wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo kay Young Master Zhang. Kung hindi dahil sa panggugulo mo, dapat ay matagal nang naging manugang ng Ye family si Young Master Zhang. Hindi na sana kami kailangang magtago gaya nito. Panggulo pala ako? Sige, kung ganoon ay guguluhin ko uli ang pagsasama ninyo. Ano ba talagang balak mong gawin? Sa tingin mo kapag pumasok siya at nakita niya tayong magkasama sa iisang kama, ano kayang maiisip niya? Sus! Hahaha. Isa ka lang talunan. Kahit pa humiga tayong dalawa sa iisang kama, ipapahiya mo lang ang sarili mo. Kahit na hindi maging maganda ang lagay ko, sisiguraduhin kong hindi rin kayo magiging masaya. Mananatili ako rito at hindi ako aalis. Ikaw? Sige. Kung ayaw mong umalis, tatawag ako ng mga tao para pilayin ka at itapon ka palabas. Tulong, may tao ba rito? Munting tupa, narito na ang iyong lobo. Tulong, may tao ba dyan? Aking munting tupa, narito na ang iyong malaking lobo. Munting tupa, nasaan ka ba? Munting tupa, nasaan ka na ba? Young Master Zhang? Nandito lang ako. Munting tupa, maglaro tayo ng masayang. Tara. Sige ba? Ako ang taya at magtatago ka. Kapag nahuli kita, ay gagawin ko sa iyo ang hehe. Naku, nakakainis ka naman. Heto na. Ako. Young Master Zhang, nandito ako. Wow! Uy, makulit ka pala. Medyo mabilis ka. Ah. Bilis. Dali. Bilisan mo at magtago ka na. Tingnan natin kung mahuhuli kita. Ayoko nga. Halikan mo muna ako. Sabi mo yan, ha? Iyan ang sabi mo. Sino yan? Sino ang nagutos sa inyo na kumatok? Hindi ko ba sinabi sa inyo na walang sino man ang pwedeng pumunta rito para istorbohin ako ngayong gabi? Bingi ka ba? Ano? Narinig ko po kasing may sumisigaw sa loob ng kwarto. Wala kang ang girlfriend, anong alam mo? Kung walang sumisigaw, matatawag pa ba itong oras para sa aming dalawa? Pero siya, bakit siya narito? Si Raulo. Bahay niya ito. Kung wala siya rito, saan mo siya inaasahang magpunta? Young Master Zhang, ikaw at siya. Kayong dalawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Anong panahon na ba ngayon? Pati sa batas, ang bawal na pagsasamin ay hindi na bawal, kaya bakit ka pa rito nakikialam sa amin? Kung gusto mo, humanap ka rin ng sayo. Ipinapangako ko sa'yo, hindi kita titingnan ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, susubok tayo ng mas kapana-panabik. Kumatok ka pa, at kapag nawala ang gana ko, tatanggalin kita sa trabaho, at sisirain ko ang buhay mo, layas. Munting tupa, ituloy na natin ang paglalaro ng tagu-taguan. Sige po. Uy, ikaw, bakit mo tinatakpan ang mga mata ko? Sa pagkakataong ito, kapag nakatago na ako, saka mo ako hanapin. Ang kulit mo, marunong kang maglaro. Gusto ko iyan.
Kapag sinabi ko nang imulat ang mga mata mo, tsaka mo lang ito imumulat. Huwag kang magalala. Hindi ako mandadaya. Imulat mo na ang iyong mga mata. Lin Chang, bakit ikaw ang nandito? Kung hindi ako, sino pa ba dapat? Ah. Aray, Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Lin Chang, niloloko mo ba ako? Ang lokohin ka ay baliwala dahil sasaktan pa kita. Ang sampal na ito ay dahil sa pagiging walang hiya mo. Ikaw, Ang sampal na ito ay dahil sa pambababae mo. may tao ba rito? Tulong. Sa ganito katingkad na sitwasyon, sa tingin mo ba ay maglalakas loob silang pumasok? Lin Chang, ngayong araw, asahan mong may gulo sa pagitan natin. Titiyakin kong hindi ka makakagalaw sa Jiangsu. Pababayaan kitang mabuhay para makita ko kung gaano ka talaga kagaling. Sa auction event, Pamilya Qin, Matriarch, magkikita tayong muli. Matriarch, nakita ko talaga kahapon si Lin Chang. Imposible po iyan. Dahil naroon si Jialing sa kulungan para personal na magbantay sa kanya, hindi na siya makakalabas ng buhay. Hindi ito maaari. Nasa loob ng kulungan si Jialing para bantayan siya ng personal, hindi siya makakalabas ng buhay doon. Matriarch, totoong-totoo po ang sinasabi ko. Nakita ko rin po siya. Nakita mo rin siya? Saan niyo siya nakita? Doon sa... Hayaan na muna. Magsisimula na ang auction mamaya-maya. Ang bagay na ito ay pag-usapan na lang natin pag-uwi. Teka, anong nangyari sa mukha mo? Po? Nagpakitang gilas po ako kahapon. Nakipag-away po ako sa isang maliit na magnanakaw. Ngayon ang araw ng pinaka-impluensyadong pamilya sa Jiang Province, si Pamilya Qin ang mamumuno sa auction. Ang lahat ng mga sikat at mayayamang tao sa lalawigan ay darating. At ikaw, baka pagtawanan ka lang nila. Dito sa buong lalawigan, wala pang nangangahas na maliitin ako. Ang mga pamilya Zhang, tignan natin kung sino ang susubok tumawa sa akin. Kay lakas ng loob mo. Binibining Qin. Sa probinsya ng Jiang, kaming mga Qin clan ay hindi kailanman nagpa-under kanino man, lalong-lalo na sa pamilya Zhang. Binibining Chin, humihingi po ako ng paumanhin. Ako, mali lang po ang nasabi ko. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya Qin ang pinakamakapangyarihan dito? Hindi niyo po dapat pag-aksayahan ng pansin ng isang maliit na Jiang group na gaya ko, di ba? Sige na po. Alam ko pong napakabait niyo. Huwag niyo na po akong patulan sa pagkakataong ito. Papatalo ako sa iyo? Sa tingin mo ay bagay tayo? Ang auction ay magsisimula na agad. Nasaan na ang mga tao? Ang subasta. Magsisimula na po mamaya. Nasaan na ang mga tao? Mabuti pang walang pumunta. Para tayong dalawang pamilya lang ang maglalaban. Ang kayamanang ito, hindi ako natatakot na mapunta pa ito sa kamay ng ibang tao. May mali sa nangyayaring ito. Dito sa Jiangsu, ang sinumang hindi rumespeto sa Qin clan ay tiyak na paparusahan. Kahit na makapangyarihang pamilya pa sila, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Pati ang imbitasyon ng aking Qin clan ay pinili nilang huwag siputin. Hinahamon ba nila ang dangal ng Qin clan ko? Sige, tawagin ang lahat ng martial arts master ng pamilya Qin. Lahat ng nakatanggap ng imbitasyon pero hindi nagpakita sa pamilya Qin, dakpin silang lahat. Huwag na po. Hindi sa ayaw nilang pumunta. Sadyang hindi na sila makakarating. Lola, ngayon po ba ay naniniwala na kayo sa mga sinabi ko? Itong Jialing na ito, ano bang silbi niya at paano niyang nagawang makabalik ng buhay? Sino ang lalaking ito na nangahas na pumasok sa pintuan ng aking pamilya Qin? Paalisin niyo siya. Sandali. May mali po kayong akala. Binibining Chin. Hindi ako basta-basta pumasok. Pumasok ako rito ng may dangal. Ngayong araw, ang pinto ng pamilya Qin ay para lamang sa mga mayamang lalahok sa subasta, para sa mga VIP. Ano ka sa akala mo para payagang pumasok dito? Ako, pumunta rito para lumahok sa subasta. Binibining Chin, huwag kang magpaloko sa kanya. Siya lang naman ang lalaking pinalayas ko sa aming pamilya, isang walang kwentang manugang, na marunong lang makiuso at manloko. Pumunta siya rito ngayon, siguradong may masama siyang balak. Binibining Qin, huwag kang pauto sa kanya. Siya lang ang lalaking pinalayas ko sa aming pamilya, isang walang kwentang manugang, na sanay lang makihati sa pagkain at inumin ng iba.
Siguradong nagpunta siya rito. Dahil may masama siyang balak. Sa tingin ko, ang mga taong may masamang balak ay kayo. Dahil walang ibang nagbibid, ang kayamanan na ito ng pamilya Kin ay mapupunta na sa inyo. Ang ganitong klase ng laro, hindi ba napapansin ni Binibining Kin yan? Bakit? Susubukan mong magbid? Ang mga gamit dito, nagsisimula ang presyo sa 10 milyong dolyar. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi pa rin aabot ang halaga mo kahit sa kalingkingan nito. Hindi ba ako aabot kahit sa kalingkingan nito? Paano naman ang mga ito? Diamond Black Cards. Mga mayayamang pamilya lang na may higit 100 milyong dolyar ang pwedeng magkaroon nito. Paanong nagkaroon ka ng napakarami nito? Imposible. Sigurado ako na ang mga ito ay galing lang sa kung saang iligal na gawaan ng mga peking card. Para malaman kung totoo o peke, kapag nakuha ko na ang gamit na ito sa bidding, malalaman natin kapag ginamit na ang card. Tama na. Ang auction ng aking pamilya Chin ay hindi para sa kung sino-sino lang na gustong pumasok. Kahit pa bilyonaryo ka, kung wala kang imbitasyon mula sa aking pamilya Kin, wala ka pa rin karapatang tumayo rito. Tama ka na wala akong hawak na isang imbitasyon ng pamilya Kin. Kung ganoon, bakit hindi ka pa lumayas? Ngunit, 10 imbitasyon ang hawak ko. Masyado namang galante itong pamilya Kin. Kung mamigay sila ng imbitasyon ay parang mga discount coupon lang at pati ang mga basura sa lipunan ay nagkakaroon. Lapastangan. Bata, lahat ng imbitasyong ipinamahagi ng pamilya Kin, bakit nasa iyo ang lahat? Kung hindi mo may paliliwanag ng maayos ngayon, at pagbabayarin kita ng matindi bago ka makaalis. Hoy, bata, ang mga paanyayang galing sa akin na si Pamilya Kin, bakit ang lahat ng iyon ay nasa mga kamay mo? Kapag hindi mo ito ipinaliwanag ng maayos ngayon, hindi kita hahayaang makaalis dito ng buo. Simple lang. Dahil ang mga bisitang hindi nakadalo ngayong araw ay ibinigay sa akin ang lahat ng mga paanyaya at gusto nilang maging kinatawan nila ako sa bidding. Isang basura ka lang na uminom ng pinaghugasan ng paa ko. Paano ka naging kinatawan ng napakaraming mayayamang pamilya ng Jiangsu? Kung paano iyon nangyari, wala ka nang pakialam doon. Ang mahalaga, mayroon akong paanyaya, mayroon akong pera, at ang kayamanan ngayong araw ay mapapasakin. Ang binebenta ngayong araw ay ang 1000 taong gulang na Lingji at kapag kinain mo ito, ay tiyak na hahaba ang iyong buhay. Kaya ang kayamanang ito ay siguradong kukunin ko. Matriarch, ang hawak niya ay ang 10 black card ng mga pinakamayamang pamilya. Kung sa pera ang labanan, mukhang dehado po tayo sa kanya. Ano bang alam mo? Dahil siguradong kukunin niya ang kayamanan, tataasan natin ng husto ang presyo hanggang sa hindi na niya kaya ang halaga para makita natin kung paano siya. Parurusahan ng Binibining Kin. Matriarch, napakatalino talaga ng matriarch. Tumawa lang kayo ngayon hanggat gusto nyo. Dahil mamaya ay sisiguraduhin kong iiyak kayo sa sobrang pait. Dahil gusto nyo naman ito pareho, kung gayon, ang may pinakamataas na alok ang siyang makakakuha, ang 10 taong gulang na Lingji ay nagsisimula sa 10 milyong dolyar. Simulan na ang bidding. 50 milyong dolyar ang alok ko. 50 milyong dolyar at 1 piso ang sa akin. Magbibigay ako ng 50 milyong dolyar at 1 dolyar. Isa kang hamak. Hindi ka ba marunong magdagdag? Umalis ka na lang? Bakit piso lang ang idinagdag mo? Simula ng tawad ay 10 milyong dolyar at pwedeng dagdagan ng kahit magkano. Pumayag na si Binibining Kin? Bakit ka pa ba nagre-reklamo dyan? Ikaw. Anong ikaw? Sinasabi ko sa'yo, kahit magkano pa ang ialok nyo, palagi akong mas mataas ng 1 dolyar sa inyo. 50 milyong dolyar at 1 dolyar, isang beses. Magbibigay ako ng 100 milyong dolyar. Dagdag 1 dolyar. 200 milyong dolyar. Dagdagan mo pa? Subukan mong dagdagan pa. 200 milyong dolyar, isang beses. Manugang na. Nakatira sa bahay? Hindi ba palagi kang mas mataas ng 1 dolyar? Sige na, magtaas ka. Gusto ko sana itong ituloy. Pero Lola, napakayaman po ninyo. Hindi ko kayo kayang tapatan. 200 milyong dolyar, 2 beses. Binibining Chin, teka lang po. Magtataas pa po siya ng presyo. Sumigaw ka na po. Kulang ang perang dala ko ngayong araw. Sumusuko na ako. Lola, sa inyo na po. Ang kayamanang ito. 200 milyong dolyar, 3 beses. Sarado na. 200 milyong dolyar, pangatlong pagkakataon. Tapos ang usapan, Huwag. Huwag naman po. Matriarch, congratulations po. Sa inyo na ang 1,000-year-old Lingji na ito. Kahit ibenta ko pa ang buong Ye family, hindi pa rin sapat para sa 200 milyong dolyar. Problema nyo na po yan. Matriarch, tandaan nyo ito, 200 milyong dolyar. Bukas ay pupunta ang pamilya Kin para maningil.
Tapos na ang lahat. Wala na kami. Ikaw si Lin Xiang, di ba? Kung may pagkakataon, pasyal ka sa Qin Clan ko. Sa susunod po, sisiguraduhin kong makakapunta ako. Binibining Chin. Young Master Jiang, ano nang gagawin natin? Ako ang tinatanong mo? Paano ko malalaman ang gagawin? Paano kaya kung paghatian nating dalawang pamilya, tig $100 milyong tayo? Anong tingin mo? $100 milyong? Bakit ko naman gagawin yon? Sinabihan ba kitang mag-alok ng $200 milyong? Inutusan ba kita na makipag-agawan ng presyo sa kanya? Young Master Zhang, sa ganitong oras, hindi mo kami pwedeng pabayaan sa panganib. $200 milyong yan? Kung ililigtas ko kayo, ang Zhang Group ko ang mawawala. Sa tingin niyo ba ay tanga ako? Paano kung maglabas ka ng $100 milyon at ibibigay namin sa'yo ang Lingji na ito? Tungkol naman sa kasal niyo ni Waner, hindi ko nahihingi ang dote. Hindi pa ba sapat yon? Ang bagay na ito, $100 milyon? Kahit ibigay mo pa sa aso, hindi yan papansinin ng aso. Nakuha mo pang maghanap ng dote? Akala mo ba ay isa pa siyang inosenteng dalaga? Hindi na ako magpapakasal? Kayo ang may gawa ng gulo. Huwag niyong asahan na ako ang magbabayad para sa inyo. Ikaw na Zhang ka. Napakasama mong tao. Zhang, napakasama mong tao. Noong nangako ka sa akin ng habang buhay na pagmamahalan, hindi ganito ang sinabi mo. Pinaglaruan lang kita at naniwala ka naman. Akala mo ba talaga papakasalan ko ang isang babaeng tulad mo para maging donya ng pamilya Zhang? Huwag ka nang mangarap ng gising. Manugang na nakatira sa bahay. Kasalanan mo itong lahat. Ngayon, masaya ka na? Sa tingin ko, kapag palaboy-laboy na kayo sa kalsada, doon ako mas magiging masaya. Ikaw. Matriarch. 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 Ano bang nangyayari kay Jeling? Kung kailan kailangan, doon siya hindi mahanap. Anong gagawin natin, Matriarch? Parating na ang mga tauhan ng pamilya Qin para maningil. Wala na tayong ibang paraan. Kailangan nating gamitin ang huling baraha. Anong paraan po? Kapag dumating sila, magpapanggap akong gulay. At sabihin mo sa kanila na sa loob ng 3 araw, makakaipon tayo ng $200 milyong para ibayad sa kanila. Ano po, 3 araw? Kahit ibenta pa natin ang lahat sa Ye family, hindi tayo makakakuha ng $200 milyong. Hangal na bata, napakakitid naman ng isip mo. Patatagalin natin ng 3 araw hanggang makabalik si Jeling, pagkatapos ay mag-iimpake na tayo para lisanin ang Jiangsu. Lulisanin ang Jiangsu? Nasa kritikal na tayong sitwasyon, dapat na tayong tumakas. O gusto mo bang manatili dito para sa pamilya Qin at magpaalila para lang pambayad sa utang? Nasa ganitong kritikal na sitwasyon na tayo, bakit hindi ka pa tumakas agad? Gusto mo bang manatili rito para sa pamilya Qin? Para magpaalipin at magtrabaho para mabayaran ang utang? Pero, Narito na sila. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Matriarch, dahil sa hindi mo paggising, ano na ang gagawin ko? Uy, anong klaseng drama ito, Binibining Ye? Sabi ng doktor, dahil sa sobrang galit ni Matriarch at sa sobrang stress, ay naging paralisado na siya. Kung ganoon, parang sinasabi mong kasalanan ko pa ang nangyari kay Matriarch? Hindi po, walang kinalaman si Binibining Qin dito. Kaya lang, dahil si Matriarch ngayon ay wala pa ring malay. Humihingi po ako ng kaunting awa kay Binibining Qin. Hindi na po namin kukunin ang 1,000 taong ginseng. Ayos lang po ba? Akala mo ba ganoon na lang kadali yon? Kapag pumayag ako sa'yo ngayon, paano para respetuhin ang pamilya Qin dito sa Jiangcheng sa mga susunod na araw? Pero ang Ye family po sa ngayon ay talagang walang mailabas na ganoon kalaking pera. Madali lang yan. Kung wala kang pera, dadalhin ko si Matriarch sa pamilya Qin para doon alagaan ng maigi. At kapag ang Ye family mo ay nakalikom na ng sapat na pera, pumunta ka na lang sa pamilya Qin para sunduin si Matriarch. Sige, simulan na. Wag po, parang awan nyo na. Babayaran ko ang pera, pangako babayaran ko. Wag po. Ibibigay ko ang pera. Ibibigay ko po talaga. Ang gusto ko ay tunay at sapat na halaga at wag mo akong subukang linlangin ng walang kwentang resibo. 3 araw. Bigyan niyo po ako ng 3 araw. Ibebenta ko kahit ang lahat sa Ye family. Lahat ng mga ari-arian namin. Mabubuo ko ang $200 milyong. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Pagdating ng araw na iyon, kukunin ko ang pera. Kapag wala ka pang maibibigay, magpasundo na kayo ni Binibining Ye at Matriarch para parusahan sa pamilya Qin. Tara! Matriarch, nakaalis na sila. Ang babaeng iyon, akala mo kung sinong matalino, iyon pala ay isang uto-uto, napakadaling paikutin at lokohin. Matriarch,
Ano na po ang gagawin natin ngayon? Wala nang dapat pang itagal. Tara, bumalik na tayo para iligpit ang mga gamit natin. Matriarch, may dumarating na naman. Sana naman ay hindi nahuli ng babaeng iyon ang ginawa natin at bumalik siya para resbakan tayo. Ituloy lang natin ang pagpapanggap sa kanya. Uy, isang araw pa lang tayong hindi nakikita. Ano na ang nangyari kay Matriarch? Zhang Yun, anong ginagawa mo rito? Waner, mukhang mali ang sinasabi mo. Napakatagal na nating magkakilala. Ang dalawin si Matriarch. Hindi ba't dapat lang yon? Ikaw na taksil sa usapan, isang walang hiyang duwag na tumakbo. May mukha ka pa talagang humarap at magbanggit ng pinagsamahan? Kadiri ka. Isang traitor na tumalikod at tumakas sa gitna ng laban, may kapal pa ng mukha na sabihin ang pagkakaibigan. Yak! Waner, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi dahil sa tulong ko bilang si Pamilya Zhang, siguradong hindi niyo malalagpasan ang problemang ito. Kung ikaw na may apelidong Zhang ay mapagkakatiwalaan, lilipad na siguro ang mga baboy. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka namin kailangan. Tungkol naman kung kailangan o hindi, wala kang karapatang magpasya. Aba, itong dakilang matandang babae na siyang nasusunod, bakit tila hindi rin nakakapagsalita? Binabalaan kita, lumayo ka sa kaniya. Sa nakikita ko sa kanya, hindi kaya naging para na siyang gulay na walang buhay. Talagang sunod-sunod ang kamalasan para sa Ye family sa pagkakataong ito. Zhang Yun, may gana ka pa talagang matuwa sa kamalasan ng iba. Ikaw, Huwag kang mapagmataas. Nandito ako para bigyan kayo ng pera. magkakaroon ka ng ganyang klaseng kabaitan? Malambot lang ang puso ko bilang si Young Master Zhang. At hindi ko matiis na makita ang paghihirap ng mundo. Sige, dahil narito ka para magbigay ng pera. Nasaan ang pera? Huwag kang magmadali. Basta't pirmahan mo lang ito at ilipat ang iyong Ye Group kasama ang ancestral mansion ng mga Ye sa akin na si Pamilya Zhang. $100 milyong ay agad na mapapasa iyo. Ikaw na may apelyidong Zhang. Sa $100 milyong ay gusto mo nang makuha ang Ye family namin. Pagsisihan mo rin ang iniisip mong iyan. Kulang ba para sa iyo? Sige, dadagdagan ko pa ng $100. Kulang pa ba sa iyo? Sige, dadagdagan ko pa ng $100. Ikaw, Walang hiya ka. Dapat pala ay mas maaga kong nakita ang tunay na ugali ng isang hamak na tulad mo. ang ancestral mansion ng mga Ye ay ang pinaka-importanteng ari-arian ni Matriarch. Kung bibilhin mo iyan, ibig mo bang makita kami ni Matriarch na mapunta sa lansangan? Hindi mangyayari iyon. Huwag kang mag-alala. Doon sa probinsya ay ipapagawa ko kayo ng ilang silid. At ibibili ko rin kayo ng lupa. Sinisiguro kong mabubuhay kayo ng komportable doon. Zhang, mangarap ka ng gising. Ang mga ari-arian ko sa Ye family, kahit pa ibigay ko ito kay Pamilya Qin bilang pambayad, hindi ko iyan ibibigay sa iyo. Sige, ayaw mo sa maayos na usapan ha? Kapag pumunta na si Pamilya Qin para maningil, hihintayin kong lumapit ka sa akin at magmakaawa. Ang kapal ng mukha mo. Nakita lang niyang naghihirap ang Ye family, nais pa niyang samantalahin ang pagkakataon para pabagsakin kami. Matriarch, huwag mo na siyang pag-aksayahan ng laway. Umalis na tayo agad. Dito sa Jiangsu. Hindi na ako tatagal dito kahit isang araw pa. Sige, umalis na tayo agad. May dumarating na naman. Sino na naman kaya ito? Wala na talagang katapusan, nakakairita na. Matriarch, hindi mo siguro inaasahan na darating din ang araw na pagtatawanan lang kita. Lin Chang, anong ginagawa mo rito? Kulang pa ba para sa iyo ang hirap na idinulot mo sa amin? Lin Chang, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita kung gaano nakalala ang ginawa mo sa amin? Maniwala man kayo sa hindi, kung nasaan man ang Ye family ngayon, kagagawan nyo rin yan. Ang lakas ng loob mo, taga-Silbi. Kapag nakalagpas ang matandang ito sa gulong ito, patatamaan kita. 3 taon kang inalagaan ng Ye family. Tapos yan ang sasabihin mo? Kung alam ko lang na ganyan ka pala kawalahiya na hayop ka, hindi na sana kita pinatuloy sa pintuan ng Ye family. Pinainom nyo ako ng pinaghugasan ng paa at hindi nyo man lang tinulungan ang nanay ko, Ye Waner. Sino ba talaga ang walang puso? Sino ang tunay na hayop? Ikaw. Walang malay si Matriarch ngayon at wala akong balak makipagtalo sa iyo. Kung alam mo ang makakabuti sa iyo, lumayas ka na. Eto na nga, may paraan akong Pamilya Lin mula sa aking mga ninuno na gamot sa kahit anong sakit. Hayaan mong tignan ko si Matriarch. Lin Chang, kapag sinubukan mong galawin si Matriarch kahit isang daliri lang, sisiguraduhin kong wala ka na sa Jiangsu bukas. Huwag kang mag-alala. Marami pang utang ang Ye family sa akin. Hanggat hindi ko pa nababawi ang mga kinuha niyo sa akin, hindi muna siya mawawala. One Air, ano pang hinihintay mo? Pigilan mo siya. Abusado kang lalaki. Talagang sinasamantala mo ang pagkakataon para gantihan ako. Matandang hukluban, alam kong nagpapanggap ka lang. Matandang hukluban, alam ko namang nagkukunwari ka lang. Dahil mukhang gustong-gusto mong maging paralisado, pagbibigyan kita.
Lin Chang, anong ginawa mo kay Matriarch? Masyadong malala ang sakit ni Matriarch, hindi pa sapat ang kakayahan ko, kaya hindi ko kayo matutulungan dyan. Matriarch, gumising ka na. Huwag ka nang magpanggap. Nakaalis na ang talunang iyon. Matriarch. Matriarch. Matriarch, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Matriarch. Pinapatawag po kayo ni Binibining Kin. Kin Aoxiue, alam ko namang hindi ka basta-basta susuko. Ipakita mo ang daan. Ang taong kayang magpasuko ng 10 pinuno ng pinakamalalakas na pamilya sa loob ng isang gabi ay siguradong hindi ordinaryo. Kilala akong si Pamilya Kin sa paghahanap ng mahuhusay na tao. Basta sumunod ka lang sa akin, mapapasa iyo ang lahat ng ito. Walang halaga sa akin ang pera, kaya pasensya na dahil mukhang hindi ko matatanggap ang magandang alok ni Binibining Kin. Hinto! Dito sa Jiangsu ay wala pang sino man ang nangahas na tumanggi sa akin na si Pamilya Kin. Tigil? Dito sa Jiangsu, wala pang kahit na sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na humindi sa akin sa Pamilya Kin. Kayong mga tauhan ko, pumarito kayo. Kaya pala nagawa mong lumaban sa akin sa Pamilya Kin? Dahil may kakayahan ka rin naman pala? Pero ako sa Kin Aoxue ay minaliit ka lang pala. Kahit kailan ay hindi ko naisip na kalabanin ng pamilya Kin. Mukhang nagkakamali lang po si Binibining Kin. Ang manggulo sa aking Pamilya Kin na malaking subasta at ang sumuway sa aking mga patakaran sa Pamilya Kin ay ang pagiging kalaban ko na mismo sa Pamilya Kin. Mukhang sa nakikita ko ay hindi ako basta-basta makakalabas sa pintong ito ngayong araw. Tama ka? Ang 10 makapangyarihang pamilya ng Jiangsu ay nakatingin sa atin at kapag hindi kita binigyan ng leksyon, ay baka mawala na ng respeto sa akin sa Pamilya Kin. Diretsuhin mo na ako, Binibining Kin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Manilbihan ka sa akin o tapusin kita ngayon. Hinding-hindi ako maninilbihan sa iyo? At sa tingin mo ba sa mga taong ito, ay kaya nila akong tapusin? Kung hindi ka nila kayang tapusin, paano naman ako? Sa nakikita ko Binibining Kin, ay may masama kang sakit at may lason na ang katawan mo. Kapag pinilit mong gumamit ng lakas, siguradong magkakagulo ang daloy ng dugo mo at hindi ka natatagal ngayong araw. Puro ka kasinungalingan. Magbayad ka. Ikaw na lalaki ka? Anong ginawa mo sa akin? Hoy, Lin, ano ang ginawa mo sa akin? Ginawa. Kung hindi ko lang hinarang ang daloy ng iyong dugo gamit ang gintong karayom, malamang ay nagulo na ang iyong internal na lakas at tuluyan ka nang nawala. Ganyan ka ba talaga kabuti? Ang kabutihan ko ay higit pa sa inaasahan mo. Ibalik mo sa akin ang jade na pulseras? Napakalakas ng lason nito. Lin Chang, sinira mo ang aming pamanang kayamanan. Pagbabayarin kita. Anong pamanang kayamanan? Isa lang itong mapanganib na jade na puno ng lason. Kung hindi ko iyan sinira, kahit may 10 ka pang buhay, ay mauubos din ang lahat dahil dyan. Nasa panganib ka na, nagagawa mo pang magsinungaling dito. Nagsisinungaling ako? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo sila. Sila ay, Ano ang nangyayari sa kanila? ang lason ay pumasok na sa puso, nililito ang kanilang isipan. Sa loob ng hindi hihigit sa 1 oras, lahat sila ay manghihina ng husto at tuluyan ng mawawala. Imposible. Ito ang pinakaiingatang hiyas ng aming pamilyang Pamilya Kin sa loob ng daan-daang taon. 9 serene divine needles, itakwil ang lahat ng kasamaan. Tira? 9 serene divine needles, hindi tatablan ng kahit anong sama. Tumpak. Nakakita ka na ba ng isang mamahaling hiyas na labas-masok ang amoy ng kamatayan? Amoy ng kamatayan? Ang posisyon ng ulo ng pamilyang Kin Clan ay naipapasa lang sa mga babae at ang bawat pinuno na nagsuot ng pulseras na ito ay walang nauwing maganda ang buhay, hindi ba? Paano mo nalaman? Alam ko rin, na daan-daang taon na ang nakakalipas, ang mga ninuno mong pamilya Kin ay yumaman dahil sa paghuhukay sa mga libingan. Ang pulseras na ito ay tiyak na kinuha nila mula sa ilalim ng lupa, tama? Sino ka ba talaga? Bakit alam na alam mo ang lahat ng sikreto ng Pamilya Kin? Si Demon Venerable Juyo alam ang lahat ng nakaraan at kasalukuyan sa loob ng 3,000 taon. Ipinasa niya sa akin ang lahat ng kanyang galing. Kaya, ang malaman ng tungkol sa Pamilya Kin ay napakadali lang para sa akin. Nawala siya ng 3,000 taon,
Ang dakila sa medisina at sining ng pakikipaglaban na may kapangyarihang higit sa langit, ang si Demon Venerable Juyo? Ikaw ang tagapagmana niya? Bakit? Hindi ba halata? Pasensya na po at naging ignorante ako. Patawad po sa pagsuway sa tagapagmana ni Demon Venerable Juyo. Nakikiusap ako kay Young Master Lin, nakalimutan na ang nangyari. Iligtas niyo po ang buhay ko. Nasira na ang Gloomy Jade at ang lason sa loob ng katawan mo ay napaalis ko na gamit ang gintong karayom. Ano pang sakit ang gusto mong gamutin ko? May hindi po kayo alam, Young Master Lin. Kaming mga pamilya Kin ay may minanang sakit sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga babae sa pamilya namin, kapag nagkaroon ng sakit na ito, hindi na aabot sa edad na 30. Isa itong kondisyon mula ng isilang. Ito ay isang congenital na kondisyon. Sinabi ng lolo ko, sa mundong ito, tanging ang kay Demon Venerable Juyo na kagalingan sa medisina ang makakagamot sa sakit na ito. Kung gusto mong gamutin kita, pwede naman. Pero dapat kang pumayag sa isang bagay. Basta mailigtas ni Young Master Lin ang buhay ko, hindi lang isa, 10,000 pa ay papayag ako. Gusto kong maging stay-in na manugang ng iyong pamilya, Kin. Ha? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ayaw ko, pero masyadong marangal ang katayuan ni Young Master Lin. Ang maging manugang ng pamilya Kin ay baka ikaliit ng pagkatao ni Young Master Lin. Huwag kang mag-alala. Magpapanggap lang tayo. Sa harap ng ibang tao. Ang kailangan ko ay ang impluensya ng pamilya Kin sa Jiangsu. Ang ibig niyo pong sabihin ay pekeng kasalan? Eksakto. Noong naging manugang ako sa Ye family, minaliit ako ng lahat sa Jiangsu. Ngayong nagbago na ang katayuan ko, magiging manugang ako ng pamilya Kin na hinding-hindi nila mapapantayan. Bawiin ko ang dangal na kinuha nila sa akin noon. Bawiin ko silang lahat. Para sa maliit na bagay na yan, bakit kailangang si Young Master Lin pa ang gumawa ng paraan? Kung nanaisin po ni Young Master Lin, kaya kong pakuhanin ng kapatawaran ang lahat sa Jiangsu sa harap niyo? Hindi. Kung ang tagumpay ay hindi para pagbayarin ang mga taong nanakit sa iyo noon, wala itong saysay. Isang tanong lang, payag ka ba o hindi? Isang karangalan po para sa aking Kin Clan na mapili ni Young Master Lin kahit hindi na pekeng kasal. Kung totoong kasal man, papayag po ako. Lin Chang? Dahil sa iyo ay sinaktan ako ng mga kriminal na iyon. Dahil doon ay natanggal ako ng warden sa pwesto. At ang lahat ng ito, pagbalik ko ng Ye family, ay kailangan mong pagbayaran ng higit pa. Ha 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 ha. Ako si Ye Jialing. Napakaswerte ko at pinagpala. Hindi ako kayang talunin at hindi ako magugutom. Talagang kumpampi ko ang langit. Kapatid, pahingi naman ng makakain. Salamat ha. Ano? Anong nangyayari? Ha 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 ha. Sino yan? Sino ang tumatawa? Huwag kang magbiro ng ganyan. Lumabas ka kung matapang ka. Isa kang hamak na tao? Hindi mo kilala ang tunay na Diyos? Ako ay nasa harapan mo lamang. Ang ibig mong sabihin ay nakabaon ka dito sa ilalim? Anong nangyayari dahil ba to sa gutom kaya nakakarinig na ako ng kung ano-ano? Kahit nalugmok na ako ngayon, hindi pa rin ako magpapapi sa isang matandang hukluban na katulad mo. Ahaha, sa pagbagsak ng tableta ng panunupil ng kasamaan, ay lilitaw ang Diyos ng kadiliman. Sino pa rito sa mundo? Ang kayang humarang kay masamang Diyos na Shitian. Ay nako, Diyos ko po. Ang libingan ng matandang hukluban ay biglang bumukas. Aray, Diyos ko po, ang ataol ng matandang iyon ayaw pa ring mapigilan. Ako si masamang Diyos na Shitian, isang bahagi ng lumang alaala, tulungan mo akong makalaya, at tutulungan kita na pamunuan ang mundo. Wag, ayoko. Nandito na ang diwa ng masamang Diyos, at dapat siyang humanap ng magiging katawan. Ang katawan mo ay mahina, ang puso mo ay masama, at ang galit mo ay matindi, kaya ikaw ang pinakaangkop para makuha ang aking kapangyarihan. Luhod ka sa akin, at ituturo ko sa iyo ang tunay na sining ng masamang Diyos. Pagbalik ko sa Ye family, at kapag gumaling na ang aking mga binti, makukuha ko ang lahat ng gusto ko, maging sino man ako. Hindi ba't mas masaya iyon kaysa sa maging isang masamang Diyos? Humanap ka na lang ng ibang katawan. Wala pang nangahas na sumuway sa masamang Diyos, pati ikaw. Ah. Ha. Teka, ang mga binti ko, ayos na ba? Sa tingin ko, hindi rin pala masama na maging isang masamang Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng masamang Diyos, simula ngayon sa mundong ito, ako na ang maghahari. Lin Chang, tapos ka na.
Walang malay si Matriarch. Hinahabol na tayo ng utang ni Pamilya Qin. Kung hindi lang tayo nawalan ng pagpipilian, bakit ko ito gagawin at ipapauubaya sa iyo, Lin Chang? Baka hindi tamang oras ang pagpunta ko rito. Sandali lang po. Sandali lang. Sino ang nagsabi na maling oras ang pagdating mo? Sa tingin mo ba, maganda ako ngayon? Himala yata, sumikat yata ang araw sa kanluran. Yewaner, sinusubukan mo ba akong akitin? Bilang asawa, at ang pagsilbihan ang sarili kong lalaki, hindi ba nararapat lang iyon? Yewaner, bakit hindi ko napansin noon na mayroon ka palang ganito kadiring ugali? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na ako. Anong kailangan mo sa akin ngayon? Sige, ididiretso ko na. Hawak mo ang yaman ng 10 malalaking pamilya. Kung bibigyan mo ako ng 200 milyong dolyar, hahayaan kitang bumalik sa Ye family para magpatuloy bilang asawa ko. Magpatuloy bilang asawa mo? Sinasabi ko sa'yo, kahit kailan, hindi ko yan kailangan. Lin Chang, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi ka papayag ngayon habang buhay, huwag mo nang asahan na makakakuha ka pa ng asawang kasing ganda ko. Maganda ka nga sa labas, pero masama ang loob mo kahit maging Diyosa ka pa. Ako, si Lin Chang, ay ayaw na rin makita ang mukha mo. Lin Chang, sabi nila may halaga ang pinagsamahan. 3 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Talaga bang ganyan ka nakawalang puso? 3 taon, at ang trato mo sa akin ay mas masahol pa sa isang aso ng Ye family. Kahit ganoon, pinalayas mo pa rin ako sa bahay. Pagdating sa pagiging kawalang puso, Yewaner, daig mo pa ang lahat. Lin Chang, kung hindi mo ako tutulungan ngayon, ay talagang mawawalan na ako ng pag-asa. Sige ba? Dahil naging mag-asawa naman tayo noon, hindi ko hahayaang masayang ang paghihirap mo. Maliligo muna ako. Nakuha ko na ang pera, at sa tingin mo ay pagsisilbihan pa kita? Manigas ka. Ako si Lin Waner at bata pa lang ako, ay hindi pa ako nakaranas ng ganitong pangmamaliit. Lin Chang, matapos mo akong paluhurin ngayong araw, dapat mo itong pagbayaran ng mahal. Yewaner, alam ko na talagang ganyan ang ugali mo. Ye Mansion Garden, bilis. Tunay ngang napakaganda niya. Jiang Yun, bakit ka nandito? Hindi ba't tinawagan mo ako at sinabing pumunta agad ako rito? Hindi siguradong nagkamali ka lang ng dinig. Asya, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko ang lahat. Hindi ba't gusto mo lang natulungan kita? Pagsilbihan mo ako ng maayos ngayon at bukas na bukas ay magpapadala ako ng tao para ibigay sa iyo ang pera. Huwag kang magtago. Ngayon ka. Sumunod ka na lang sa akin. Zhang Yun, kapag hindi ka pa umalis, sisigaw na talaga ako. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka lang. Kahit mabasag pa ang boses mo sa pagsigaw, walang darating para iligtas ka. Binabalaan kita, nandito lang si Lin Chang. Subukan mo akong hawakan. Tiyak na hindi ka palalampasin ni Lin Chang. Naku, natatakot naman ako sa iyo. Kung nandiyan ang asawa mo, bakit hindi mo sinabi agad? Zhang, kung alam mo ang mabuti sa iyo, lumayas ka na. Nasaan ba siya? Sa ilalim ng kama? Wala naman. Hayaan mong hanapin ko siyang mabuti. Haha, munting tupa, napakakulit mo. Bakit ba ang init? Uhaw na ako. Huwag. Anong huwag? Pagkatapos kong uminom para gumaan ang lalamunan ko, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang isang lalaki. Ang sarap. Yari na. Anong yari? Tayo, hindi pa nga tayo nagsisimula, di ba? Zhang Yun, kapag lumapit ka pa, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Huwag ka nang magpanggap na napakabait. Sumunod ka na lang sa akin dahil marami pang trabaho sa kumpanya ang naghihintay sa akin. Huwag ka nang magpanggap na napakalinis. Hayaan mo na lang akong makuha ka dahil marami pa akong kailangang asikasuhin sa kumpanya. Lin Chang, tulungan mo ako. Gusto mo ba akong lituhin? Hindi tatalab sa akin ang ganiyang paraan. Nasa likod mo lang si Lin Chang. Kung hindi ka naniniwala, lumingon ka. At ano naman kung nandito na siya? Ha? Wala naman siyang silbi. Hindi niya kayang makipagsabayan sa kahit ano, lalong-lalo na sa totoong bakbakan. Sino ba ito? Napakabaho ng hininga mo. Kumain ka ba ng dumi? Oh, si Lin Chang pala. Talagang naglakas loob kang pumunta? Gusto mo bang panoorin kaming dalawa ng asawa mo? Anong papanoorin? Ang pakikipag-away? Sa tono ni Young Master Jiang, parang ang galing niya makipagbakbaka na.
Sakto lang, pangatlo sa pinakamagaling sa mundo. Kahit hindi ganoon kahusay, kayang-kaya naman siyang mapaamo. At kayang-kaya rin kitang patumbahin. Sapat na iyon. Pinapayuhan kita, Young Master Zhang, na tumingin ka muna sa salamin. Madilim ang hitsura mo, parang may masamang mangyayari sa iyo. Lin Chang, sinusumpa mo ba ako? Hindi kailangan ng sumpa. Puno na ng masamang dugo ang tiyan mo at malubha na ang lagay mo. Wala ka ng pag-asa. Ang dami mo pang sinasabi. Ngayong araw na ito, tatapusin ko na ang lahat ng usapin sa pagitan natin at bibigyan kita ng leksyon. Bibigyan mo ako ng leksyon? Pinapayuhan kita na mas intindihin mo ang sumasakit mong tiyan. Lin Chang, anong ginawa mo sa akin? Ang tiyan ko. Kung gusto kitang parusahan, matagal ka na sanang wala rito? Wala ka bang gustong ipaliwanag? Magsalita tungkol saan? Kung hindi ako nagkakamali, ang lason sa loob ni Young Master Zhang ay lason ng 7 insekto at 7 dahon, di ba? Ha? Ano? Lason ng 7 insekto at 7 dahon? Iyon ba, yung lason na gawa sa 7 uri ng insekto at 7 uri ng halaman na ginawang isang malakas na lason? Tama ka. Sinumang malason ito, sa loob lang ng 30 minuto, ay masisira ang lahat ng lamang loob at pagkalipas ng 1 oras, ay mauuwi sa trahedya. Ang paraan ng pagkawala nila ay hindi mailarawan sa hirap. Yewane. Ang lasong ito, pamilyar ka naman dito, di ba? Lin Chang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw itong nanakit kay Young Master Zhang. At ngayon ay gusto mo pang ibintang sa akin. 3 taon na ako sa Ye family. Sa tingin mo ba ay wala akong alam? Ang lasong ito sa loob ng Jiangsu ay tanging kay farmasya ng pamilya Ye lang makikita. Naalala ko na, kanina, yung baso ng tubig na ibinigay mo sa akin. Hemp. Kahit na ako pa ang naglagay ng lason, hindi naman kita pinilit na inumin ang tubig na iyon. Kung hindi para kay Young Master Zhang, ibig bang sabihin ay para sa akin iyon? Oh, Yewaner, ang gusto mo palang tapusin ay ako? Ano? Ano? Sinalo ni Young Master Zhang ang gulo para sa akin, at mukhang sa susunod na buhay ko na lang mababayaran ang utang na loob na ito. Ikaw? Kayo? Nasaktan. Siya ay sugatan. Young Master Zhang, magpahinga ka na ng payapa. Wala na siya. Yewaner, ikaw naman. Lin Chang, anong gagawin mo? Babalaan kita. Tinawagan ko na ang Ye Family Security. Kapag sinubukan mo akong saktan, hindi ka nila palalampasin. Yewaner, ang dapat mong isipin ngayon ay kung mapapatawad pa ba kita. Lin Chang, nangahas ka bang saktan ako? Sinasaktan kita dahil deserve mo yan. Ikaw, Anong ikaw? Ang sampal na ito ay dahil sa pagiging taksil mo. Nakikipag-ugnayan ka sa lalaking ito. Ang sampal na ito ay matagal na sanang binigay sa iyo. ako. Anong ako? Ang sampal na ito ay dahil sa pagtalikod mo sa taong tumulong sa iyo. Nais ko sanang tulungan ka, ngunit tinangka mo pa akong saktan. Ang parusang ito ay nararapat lang sa iyo. Lin Chang, nasaktan mo na ako at nailabas mo na ang galit mo. Pwede na ba akong umalis ngayon? Ang bawat pagkakasala ay may kabayaran. Gustong umalis? Dapat mo munang pagbayaran ang ginawa mo para sa buhay na nawala dito. Kahit na wala na o buhay pa ang may apelidong Zhang, wala itong pakialam sa iyo, binibining Chin, at wala ring kinalaman sa iyo, di ba? Wala nga itong kinalaman sa akin, pero may utang ka sa akin sa pamilya Qin na $200 milyong noong una at pagkatapos ay nilandi mo ang lalaki ko sa Qin Aoksue, kaya kailangan kitang parusahan sa mga ginawa mo, di ba? Lalaki mo sa Qin Aoksue? Sino? Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo na kami ni Aoksue ay kasal na. Ngayon, ako na ang manugang ng pamilya Qin. Naintindihan ko na ang lahat. Lin Chang, alam mo na noong una pa nalalasingin kita ng lason, sinadya mong tawagin si Jiang Yun. Nang mawala si Jiang Yun, kayong dalawa, ginawa niyo ito para saktan ako, hindi ba? Hindi, walang nananakit sa iyo. Napakaraming masamang ginawa ng pamilya ni Ye at Zhang. Ang kinahinatnan niyo ni Jiang Yun ngayon ay nararapat lang sa inyo. Huwag nang maraming salita. Yewaner, sumuko ka ng kusa. O ako mismo ang magpapakulong sa iyo, pumili ka. Hindi ko akalain, nahahantong sa ganito ang isang Yewaner na tulad ko. Bago ako umalis, gusto ko munang makita si Matriarch. Sige. Dahil naging mag-asawa rin naman tayo, ayaw ko namang mag-iwan ng masamang imahe bilang isang walang pusong tao. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, babantayan kita rito. Jialing. Jialing, saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang araw? Bakit ngayon ka lang nakabalik? SH8.
Alam mo ba, nitong mga nakaraang araw kami ni Matriarch ay pinahirapan ni na Lin Chang at Qin Aoxue. Huwag kang mag-alala dahil nandito na ako. Sisiguraduhin kong mapaghihiganti ko kayo. Saka na natin isipin ang paghihiganti. Malubha ang sakit ni Matriarch ngayon at gusto pa nila akong ipakulong. Gumawa ka naman ng paraan. Bakit ka natataranta? Hindi mawawala si Matriarch at hindi ka rin makukulong Anong ibig mong sabihin? dahil sila lahat sa araw na ito ay magbabayad ng lubos. Magsilayo kayo. Hindi ito maganda. Hindi siya makakalayo. Hahabulin ko siya ngayon din. Teka muna, bakit may pakiramdam ng isang masamang kapangyarihan? Ang labi ng masamang Diyos. Lagot! Nasa panganib si Aoxue! Ipunin agad ang mga martial artist ng pamilya Qin at hanapin si Ye Waner sa buong lungsod. Hello, hello? Nakakapagtaka? Bakit walang signal? Sino yan? Tinakot mo ako? Pusa lang pala. Ah? Ye Waner? Binibining Chen, kamusta na ang kalagayan mo? Ye Waner? Binalaan na kita, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kapag nagtangka kang tumakas, tiyak na may kalalagyan ka sa akin. Qin Aoxue, tingin mo ba sa akin ay hangal? May pag-asa lang ako kung tatakas ako dahil kapag hindi ako umalis, tatapusin mo lang ang buhay ko. Nagpakahirap kang mabuti na pumunta dito, pero sa huli ay nahulog ka pa rin sa mga kamay ko. Baligtad ang sinasabi mo? Dahil mula nang lumabas ka sa ward sa sandaling iyon, ikaw ang nahulog sa mga kamay ko. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ito na ang huling araw mo. Dito ka na maglalaho. Humanda ka? Masyado kang mayabang. Tumingin ka muna sa likuran mo. Binibining Chin, kilala mo pa ba ako? Ikaw ba ay si? Ye Jialing? Dati ko lang na pangalan iyon. Sa ngayon ang pangalan ko na ay Masamang Diyos. Aoxue, nasaan ka na ba? Aoxue. Aoxue. Sabi ko na nga ba, may nangyaring hindi maganda. Lin Chang, hindi ko akalain na talagang seryoso ka sa pag-ibig para kay Qin Aoxue na masyado kang nag-aalala. Ye Waner. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Bago kita parusahan, may silbi pa ang buhay niya sa akin. Sa simula pa lang, sa inyong mga Ye family, ay ako na ang laging humaharang. Kaya sa akin ka maghiganti at maglabas ng galit, pakawalan mo na siya. Akala mo ba talaga ay may lakas ka pa para makipagnegosasyon sa akin? Sabihin mo na. Anong kailangan kong gawin para lang mapakawalan mo si Aoxue? Ang gusto ko ay, ngayon din, kaagad, na parang aso kang luluhod sa harapan ko. Gusto mo akong lumuhod sa iyo? Baka mabawasan ng 30 taon ang buhay mo. Noong nandoon ka pa sa Ye family, madalas kang lumuluhod sa akin. Bakit? Sa muling pagluhod mo? Masama na ba ang loob mo? Iniisip mo pa rin ba na ako yung dating? Hinahayaan lang ang pang-aapi mo? At yung lalaking walang kwentang asawa? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magsalita ka. Nasaan si Aoxue? Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Sa loob ng 1 minuto, kapag hindi ka pa lumuhod, sisiguraduhin kong sa habang buhay mo ay hindi mo na siya makikita. Sige, huhulihin kita at parurusahan hanggang sa magsalita ka. Paano itong nangyari? Ha 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 ha. Lin Chang, hindi mo ba alam na palaging may mas magaling kaysa sa iyo? Hindi lang ikaw ang nag-aaral ng sining ng sinaunang pakikipaglaban dito sa mundo. Wala na si Zhang Yun. Sino pa kaya ang nandyan? Maaari kayang si Ye Jialing yon? Hindi ka naman pala ganoon katanga. Si Jialing iyon, nakabalik na siya. Sa kakayahan niya ngayon, siguradong katapusan mo na. Dala-dala lang naman niya ang masamang aura, di ba? Natutunan lang niya ang kaunti tungkol sa masamang Diyos. Ay nagmamayabang na siya agad. Ipakikita ko sa iyo kung paano siya matatapos sa aking mga kamay. Kahit ang orasyon para sa proteksyon na ginawa niya para sa akin ay hindi mo masira, ang lakas pa ng loob mong magyabang. Talagang wala kang hiyang tao. Sige, halika at subukan mo akong hulihin. Para sa akin, hindi iyan ang orasyon para sa proteksyon mo, kundi ang orasyon para sa iyong katapusan. Tapos na ang 1 minuto.
Ngayon, kahit nagustuhin mong lumuhod sa harap ko, wala ka ng pagkakataon. Maghintay ka na lang na wala na si Kin Aoksue. Sa tingin ko, mas mabuting ikaw ang maghanda para sa katapusan mo. Gamit ang aking dugo, iniuutos kong puksain ang kasamaan, wasakin. Paano nangyari ito? Nasira ang orasyon ng proteksyon. Masamang babae. Ngayon, handa ka na bang tapusin ko ang buhay mo? Ayaw kong mawala. Ayaw kong mawala. Susubukan mong tumakas? Magsalita ka. Saan dinala ni Ye Jialing si Aoksue? Hindi ako magsasalita. May lakas ka ba ng loob na parusahan ako? Kapag nawala ako, habang buhay mo, na hindi na makikita si Kin Aoksue. Ikaw? Kung matalino ka, paalisin mo na ako. Maaari ko pang kumbinsihin si Jialing, bago kanya tapusin, na payagan kang makita ang masamang babaeng iyon sa huling pagkakataon. Ye Wan-er, masyado mo akong minamaliit. Sa pagitan ng pakawalan ka o parusahan ka, meron pa akong ibang opsyon. Lin Chang, anong gagawin mo? Ye Wan-er, hindi ba't ipinagmamalaki mo ang maganda mong mukha? Pwes, sisirain ko yan. Kapag sinugatan mo ako, sa mukha ni Kin Aoksue ay 10 sugat ang lalabas. Nasa panig ko si sining medikal ng demonyong langit, kahit pamasira ng husto ang mukha niya, kaya ko siyang ibalik sa dati. Pero iba ang sitwasyon mo. Ang itim na sining ni Ye Jialing ay hindi maililigtas ang mukha mo. Wag po. Magsasalita na po ako. Napakagandang tanawin. Titigan mo itong mabuti dahil maya-maya lang ay wala ka ng pagkakataon. Kung ako sa'yo, sasabihin ko na ang huling hiling habang may oras pa dahil sandali na lang ay hindi mo na iyan masasabi kahit kailan. Yi Jialing, ang impluensya ng aking pamilya Qin ay laganap sa Jiangsu. Subukan mong saktan ako. Tiyak na paparusahan ka ng Qin Group. Habang buhay ka, ang Qin Group ay sa iyo. Pero kapag wala ka na, ang Qin Group ay hindi na siguradong mapapapunta sa Qin. Hindi na tayo nakakasiguro. May balak kang kunin ang Qin Group? Ang isang maliit na Qin Group ay baitang lang patungo sa tagumpay. Ang gusto kong makuha ay ang buong Jiangsu. Sa lagay mong yan, wala ka man lang karapatang lumapit sa mga mayayamang pamilya sa probinsya ng Jiang. Isang masamang tao na tulad mo? At gusto mo pang pamunuan ang probinsya? Ambisyoso ka? Kung ganoon, kukunin ko muna ang Qin Group para makita mo na hindi ako nagbibiro. Anong balak mong gawin? Ye Jialing, ano bang gagawin mo? Bitawan mo ako? Wala kang hiya? Mula ngayon, ang Qin Group ay pagmamay-ari na ni Ye. At tungkol naman sa iyo, wala ka ng silbi dito sa mundo. Ye Jialing, balak mo ba talagang magpaalis ng ebidensya? Magpaalis ng ebidensya? Hindi. Dahil binibining Qin, ikaw ay naaksidente sa pagkahulog mula sa gusali. Ang ganitong pagtatapos ay mas maganda kaysa sa paratang na kinuha kita. Sino mang magtangkang humawak sa Kin Aoksue, paparusahan ko. Lin Chang, mag-ingat ka. Hindi alam ng lalaking ito kung saan siya natuto ng martial arts. Pero talagang magaling siyang lumaban? Natuto lang siya ng ilang walang kwentang galaw ng masamang Diyos. Wala siyang binatbat sa akin. Dapat ay tatapusin ko muna siya bago kita harapin. Pero hindi ko akalaing nagmamadali kang matapos ang buhay mo, kaya kusa ka pang lumapit dito. Ang gulo sa pagitan nating dalawa ay walang kinalaman sa kanya. Pakawalan mo siya at maglaban tayo ng harap-harapan. Ang matitira ay makakaalis ng buhay at ang hindi papala rin ay may iwan dito. Anong say mo? Inaakala mo bang bobo ako? Alam kong nag-iensayo ka ng martial arts at talagang mahusay ka. Sa ating harapang laban, hindi sigurado kung sino ang mananalo. Ako si Ye Jialing kailanman na hindi gumagawa ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Kaya ang alok mo ay hindi ko tinatanggap. Ano na ngayon ang gusto mong mangyari? Hawak ko ang buhay niya. Sa tingin ko, kahit ano pa ang iutos ko sa iyo, papatol ka naman, di ba? Sa anong dahilan mo naisip na kaya mo akong takuting gamit ang buhay niya? Lin Chang, di ba masyado kang matulungin at tapat? Naalala ko nung una, mas pinili mo pang huwag kumain. Pakainin lang ang mga asong kalye. Sa aso pa lang ay napakabait mo na. Paano pa kaya ngayong ang nasa harap mo ay isang tao? Lin Chang, huwag kang makinig sa kanya. Ang mga masamang taong tulad niya ay hindi kailanman marunong tumupad sa pangako. Huwag mo na akong intindihin. Parusahan mo siya. Magsalita ka pa at tuluyan na kita. Tigil! Ye Jialing, wala naman akong sinabing hindi ako papayag. Nakikita mo ba? Ito ang kahinaan niya. Masyado siyang maawain. Dahil sa kahinaang ito,
Hindi siya kailanman mananalo sa akin. Tumahimik ka na lang. Sabihin mo, anong kailangan para pakawalan mo siya? Ito ang tableta sa pagpawi ng kapangyarihan. Kainin mo ito. Kapag nawala na ang iyong kapangyarihan at hindi ka nabanta sa akin, papakawalan ko na siya. Lin Chang, huwag po. Kapag nakinig ka sa kanya, wala nang matitira sa atin dito. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka kumain, mawawala siya. 1. Huwag kang magmadali, Ye Jialing. Hindi mo ba gustong malaman kung paano ko nahanap ang lugar na ito? Hindi ko kailangang malaman. 2. Galing ito sa iyong butihing ate, sinabi iyon sa akin ni Ye Wan Er, at ngayon, nasa mga kamay ko na siya. Anong sinabi mo? Paano kung makipagkasundo tayo? Pakawalan mo siya, at palalayain ko ang iyong ate simula ngayon. Huwag na nating pakialaman ang isa't isa. Ano sa tingin mo sa akin, 3 taong gulang na bata? Ang anumulyo ng proteksyon na inilagay ko sa kanya ay walang sino mang makakasira. Jialing, iligtas mo ako. Ngayon, dapat ka nang maniwala. Lalaking nagngangalang Lin. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Basta't pakawalan mo si Qin Aokshue. Sinisiguro ko sa iyo na makakabalik siyang walang kahit anong galos sa Ye family. Hindi ako naniniwala sa iyo. Maliban na lang kung kakainin mo ang tableta sa pagpawi ng kapangyarihan. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Kung ganoon, mawawala na siya ngayon din. Ye Jialing, kapag tinapos mo siya, mawawala rin ang iyong ate. Wala ka na ba talagang pakialam sa buhay ng sarili mong ate? Para sa isang taong may dakilang pangarap, kahit ang sariling kadugo ay kayang talikuran. Lin Chang, ikaw ang pinakamaigpit kong kaaway? Basta't mapabagsak kita? Kahit ang buhay ng isang Ye family ay sulit na isakripisyo. Kaya mo palang maging malupit kahit sa sarili mong kamag-anak. Ye Jialing, maliit ang tingin ko sa iyo, hayop ka. 3. Lin Chang, oras na. Teka lang. Kakainin ko na. Lin Chang, wag. Lin Chang, Ahaha. Talagang tapat ang pagmamahal niya sa iyo. Sayang nga lang. Dahil pareho na kayong mawawala bilang isang sawi na magkapareha. pwe, isinusumpa ko na pagbabayarin ka ng langit? Malapit na kayong mawala, pero nangangahas ka pa rin kalabanin ako. Sa tingin mo ba talaga ang inutil na ito ay kaya ka pang iligtas? Ye Jialing, ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Pakawalan mo na siya. Ano bang ipinangako ko sa iyo? Wala akong ipinangako sa iyo. Ikaw, Oh, ang sabi ko lang ay pakakawalan ko siya. Hindi ko sinabing hindi ko siya tatapusin. Haha, pagbabayarin kita. wala ka ng kapangyarihan ngayon. Isa ka na lang ganap na inutil. Ano ang laban mo sa akin? Hahaha. Nagkamali ako dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na ito. Lin Chang, hanggang sa kabilang buhay, paalam na sa'yo. Lin Chang, paalam na sa'yo at magpahinga ka na ng lubusan. Paano nangyari ito? Hindi ka tinatablan ng anumang sandata. May proteksyon ako ng masamang Diyos. Isang katawang hindi nasusugatan. Sa tingin mo ba, matatalo mo ako? Nananaginip ka. Kahit na hindi kita matalo, ibubuhos ko ang buong lakas ko, masaktan ka lang. Dapat sana ay hahayaan ko siyang mawala ng una sa iyo, pero dahil naghahanap ka ng gulo, kailangan na kitang paunahin para ihandang daan para sa kanya. 9 serene divine needles. Ye Jialing, ito na ang huling sandali mo. Lin Chang, Lin Chang, ikaw ba ang gumamit ng 9 serene divine needles? Bukod sa akin, sino pa nga ba? Imposible. Walang sino man ang kumain ng aking tableta sa pagpawi ng kapangyarihan ang mananatiling may lakas. Ang bobo mo naman. Saang mata mo ba nakitang kinain ko iyon? Hindi mo kinain? Kakaiba ito. Malinaw kong nakitang. Oh, ang tinutukoy mo ba ay ito? Ito ay tabletang pampalakas? Isang pampalakas ng katawan. At ito naman, ito ang iyong tableta sa pagpawi ng kapangyarihan. Lin Chang, at ang lakas ng loob mong lokohin ako. Naloko na nga kita? Kailangan pa ba nating maghintay ng tamang oras? Ngayon,
Ipakikita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo si masamang Diyos at kung ano ang magiging kapalit nito. Magtipid ka ng lakas dahil ang masamang enerhiya sa loob mo ay naikulong ko na gamit ang aking gintong karayom, ang iyong masamang Diyos ay hindi ka na mapoprotektahan. Hindi maaari. Imposible ito. Hindi ka pa ba sumusuko? Naglakas loob kang saktan ako? Sandali lang kapag natawag ko na ang kapangyarihan ng masamang Diyos. Gagawin ko sa iyo ang... Anong gagawin mo? Bibigyan kita ng isa pang sampal? Pagbabayarin kita. Umatras ka. Linchang, papakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng masamang Diyos. Isa ka lamang maliit na insekto sa ilalim ng kidlat ng langit. Kidlat ng langit? Sabi ng langit, ang kabutihan ang laging mananaig laban sa kasamaan. Sa tingin mo ba ang iyong kapangyarihan ng masamang Diyos ay makakalaban sa kidlat ng langit? Hindi ako payag? Hindi ako papayag. Itago mo na lang ang mga sinasabi mo at sabihin mo iyan kay Yama. Itago mo na lang ang mga sinasabi mo at sa Yama mo na lang ipaliwanag. Ha ha ha. Ha ha ha. Tapusin mo na ako. Kahit parusahan mo pa ako, siguradong mawawala rin siya. Bago man lang ako matapos, mabuti na may kasama akong mawala. Anong sinabi mo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Dapat sana ay ibabagsak ko siya sa gusaling ito, pero para makasigurado na hinding-hindi na siya mabubuhay, pinainom ko muna siya ng tabletang duanchang. Tabletang duanchang? Ha ha ha. Ngayong ang lason na iyon ay kumalat na sa buong katawan niya at bumaon na sa kanyang buto. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na doktor sa mundo, hindi mo na siya maililigtas. Ha ha ha. Nasaan ang panlaban sa lason? Ibigay mo sa akin. Bukod sa walang lunas ang lason na iyan, kahit pa meron man, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo. Ha ha ha. Ayaw mong ibigay? Kung ganoon, magbayad ka na sa mga kasalanan mo. Sino iyan? Yewan Air? Ang pagkain sa kulungan, nasanay ka na ba sa lasa nito? Lin Chang, ikaw pala. Matapos mo akong gawing bilanggo, paparito ka pa para pagtawanan ako. Walang nanakit sa iyo. Ang kalagayan mo ngayon ay kasalanan mo rin. Hindi ako napunta rito para pagtawanan ka, kundi para tulungan kang makalabas. Tutulungan akong makalabas. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Narito ang iyong order para sa piyansa. Dahil dito, maaari mo nang iwanan ang napakadilim na lugar na ito. Ibigay mo sa akin. Bakit hindi mo muna ako tanungin kung bakit ko ito dapat ibigay sa iyo? Nasa ganito na akong sitwasyon. Wala na akong silbi para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Gusto kong sabihin mo sa akin kung nasaan ang lunas para sa tabletang duanchang? Anong tabletang duanchang? Wala akong alam. Ang tabletang duanchang ay gawa ng farmasya ng pamilya Ye na espesyal na lason. Huwag mong isipin na wala akong alam. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang lunas at ibibigay ko ito sa iyo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Basta't sabihin ko sa iyo kung nasaan ang lunas, ibibigay mo na sa akin ang order para sa piyansa? Seryoso ako. Yewaner, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Kapag naglakas loob kang magsinungaling, ay sisirain ko ito. Huwag. Huwag. Sige, magsasabi na ako. Magsasalita na ako. Ang gamot. Ang gamot ay nasa kamay ni Matriarch. Naglakas loob ka bang lokohin ako? Pangako. Sumusumpa ako na totoo lahat ng sinabi ko. Basta mahanap niyo si Matriarch, ay mahahanap niyo rin ang gamot. Buti na lang at hindi ka nagkamaling lokohin ako. Nasaan ang bail order? Bakit isang pirasong puting papel lang ito? Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na wala talagang bail order. At ako ay pinaglaruan lang kita. Lin Chang, kapag nakalabas ako dito, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Kahit na dumating pa ang araw na iyon, 10 taon pa ang lilipas. Mas mabuting isipin mo muna kung mabubuhay ka pa dito ng 10 taon.
Lin Chang, anong ginagawa mo rito? Wanner, pumunta ako rito para makita ka. Matriarch. Matriarch, sa wakas ay dumating ka rin. Sa nakakatakot na lugar na ito, hindi ko na kayang manatili kahit isang araw pa. Gumawa ka ng paraan, iligtas mo ako palabas dito, Matriarch. Wanner, magtiis ka pa ng ilang araw. Nagawa ko ng bayaran ang mga guwardiya dito. Pagkalipas ng ilang araw, gagawa sila ng paraan para mailabas ka rito. Makakalabas ba talaga ako? Naiayos ko na ang lahat. Pagkalabas mo, lilipad tayo patungong Amerika at ang Lin na iyon ay hinding-hindi na tayo mahahanap. Walang pupuntahan kahit sino sa inyo.